We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. 4 na persona arestado sa magkakasuhay na anti-illegal drug operation sa Naga City, Asin, Camarines Norte. Bicolana napili na magkanta kan pambansang awit sa sona ni PBBM sa Lunes. Asin, marigosong ginibong atsara. Ano daw ang namit? Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Diyos marhay na hapon mga kapuso, uni na ang Balitang Bicolandia. Hatod miyan pinakadarakula asin pinakabagong mga bareta sa Kabikolan. Kami ang tropa ning katotohanan, mahatunin mga baretang mayong pikikilingan, mayo nin pigpoprotehiran. Live halik digdi sa GMA Complex sa Naga City. Ako po si Kate Dalovieres. Totoong State of the Nation, kinakaipuhan subuot na maaraman kan Administrasyong Marcos sa paagi kan pagbaba sa mga komunidad susog sa mga progresibong grupo. Mga maut kaining mahinanyo gaasin matugunan sa ikatulong sona kan presidente. Aramon ta sa report ni Chris Novello. Kailangan nilang bumaba sa ground o sa kalagayan, totoo para makita natin ang kalagayan. Kasi maraming mga pangako na ginagawa. Maraming pinapatupad na programa ang gobyerno na pinupunduhan ng bilyong-bilyong piso na hindi naman siya akma doon sa totoong hinihingi ng ating mga kababayan. Inianangat ngunyan kan mga progresibong grupo sa Camarines Sur sa Administrasyong Marcos, pirang aldaw antesan sa ikatulong State of the Nation Address. Angat ini kan grupo sa administrasyon nganing maaraman ang totoong kamugtakan kan Pilipinas ang ngunyan, asin kung nautob talaga ang mga enot niyang pigpromesa sa publiko. Naggiirad man ang grupo sa branding kan gobyerno kan administrasyon na bagong Pilipinas na kontra subuot sa mga problemang kinakahampang sa ngunyan. Pigtaong halimbawa kan grupo ang pag-aadal kan PSA kung sain anbulan ng sweldo sa rehiyon na 8,591, harayo sa poverty threshold na 12,731. Alam naman po natin na yung 360 hanggang 395, although sinasabi nga natin kung hindi ako nagkakamali, last year o kaya early this year, nagdagdag ng 30 pesos sa ating mga minimum wage earners. Pero sinasabi nga natin na ang PSA mismo, sinasabi po na 1,070 pesos ang kailangan ng isang buong pamilya na may 5 miyembro para makakain ka sa isang araw. Mayong niya na taon kan pigsugo kan presidente na i-review ang minimum wage rate sa enterong nasyon. Dapat man subuot na magkaigwaning komprehensibong programa ang administrasyon sa agrikultura urog na sa Bicol. Katakod kaini nagaandam naman ang grupo sa saintang gigibuhong hiro protesta kasabay kan mangyayaring sona sa Lunes. Sa ibong kaini, naka-red alert man ang PNP sa nasambitan ng aldaw. So, wala naman pong problema yun sa amin as long as walang nababiolate na karapatan din ng ibang tao. Kay Banan si Jovel Obiso, Chris Novello, Balitang Bicolandia. Duwang drug personality arestado sa ginibong search warrant operations kan Naga City Police Office, mantang saro pang subject kan operasyon nakadulag. Ini asin iba pang operasyon kontra illegal na droga sa Camarines Norte, tinutukan ni Jessica Calino. Sa pagsakyada kan mga otoridad sa harong na ini sa Zone 5, Barangay Balatas, Naga City, Kasuudma, Hulyo 18. 14 sa Shenin pigtutubod ang shabu, ang nadukayan sa Jura Box. Alagad ang sospek na si alias Uwak, nakadulag antes pa man isirbi, ang mandamiento de requisa sa iya. Ang subject naman po ng search warrant ay yung illegal items na pinapahanap ng korte. Kung makikita nyo po ano. And then, of course, yung may-ari ng bahay na yun, yung subject person. Sa kanya yung mapupunta yung kaso o yung bigat nung kung anong illegal na makuha natin doon.
Sa suway na search warrant operations sa Barangay Kararayan, sarong kalibre 45 badil asin mga bala ang nadukayan sa posesyon kan drug personality na subject kan operasyon, kabali na ang 8 sachet nin illegal na droga asin iba pang paraphernalia. 4 na sachet man nin illegal na droga ang nasamsam sa 68 anyos na subject kan kaparehong operasyon sa Tapas Compound. Pignigaran man kan Naga City Police Office ang mga aligasyon o alibay kan pirang nadadakop na subuot pigtanuman sindanin illegal na droga. Bakit sila napasama sa listahan? So hindi naman ginagawa yun na overnight na parang namili lang kami ng mga tao na huhulihin. So talagang merong surveillance na ginawa, merong casing, and may validation po, may validation na ginagawa. Sa Talisay, Camarines Norte, arestado man sa buy-bust operation kan pinagsarong puwersa kan kapulisan ang 27 anyos na lalaki, makalihis makuanan nin kantidad 68,000 pesos nin pigtutubudang shabu. Mientras tanto, sarong 51 anyos man na lalaki sa Banwaan kan Dait, anarata sa kamot kan mga otoridad. Kan babakalan ininin illegal na droga. Kinakarkulo na nagkakantidad ininin 54,400 pesos. Sa presente, nasa kustudiya na kan mga otoridad ang nadakop na sospek para sa magkakanigong disposisyon. May karapatang manahimik. Ano mang sabihin mo, maaaring maging pabor o laban sa iyo sa anumang hukuman dito sa Pilipinas. Kaibanan si Jovel Obiso, Jessica Kalinog, Balitang Bicolandia. Pick-up buminaliktad sa Lagunoy, Camarines Sur, mahalnas na tinampo hulit kan pag-uuran, pigihiling nakausakan insidente. Mantang tricycle asin 2 motorsiklo, nagkarambola sa San Andres, Catanduanes. Tutukan sa report ni Rosie Nieva. Masorting minor injuries na ang sinapo kan driver kan sarong pick-up asin pasahero kaini, makalis buminaliktad sa tahaw kan tinampo sa sitio Mainit, Barangay Binanuaahan, Lagunoy, Camarines Sur. Sa pag-iimbestiga kan kapulisan, pasiringkutaan na sa Naga City ang lunadan gikan sa Karamoan kan mangyari ang insidente. Nawaran subuot nin kontrolan driver kan lunadan, ninhuli sa mahalnas na tinampo sa lugar darakan pag-uuran hasta sa dagos na naaksidente. So sa mga motorista na pag nagsagamit kita ng pampublikong tinampo, lalo na sa parting Lagunoy, Pasiring, Karamoan, medyo mahalas po talaga may mga court, so kaipuan na po mag-ingat. So kaipuan magluway lang po sa nganing maiwasan ang naarap ng incident. Sa San Andres, Catanduanes, lugadan man ang 15 anyos na rider makalis mawaranin kontrol asin dagos na nakabangga ang minamaneho kaining motorsiklo sa kasabatan na tricycle sa Barangay Alibuag. Apuera sa tricycle, sarupang motorsiklo ang nadamay sa aksidente. Salbado man ang backrider kaini asin ang mga lunad ka nadamay na motorsiklo, mantang mayo man inakulugan sa tricycle. Nagpagirumduman ang mga otoridad na pirming mag-ingat sa pagmamaneho asin de ipagtugutan kan mga magurang na magmaneho sa indang mga minor de edad na aki. Ini si Rosie Nieva, Balitang Bicolandia. 27 anyos na Bicolana iyo ang naimbitara na magkanta kan Philippine National Anthem sa gigibong sona ni Presidente Bongbong Marcos sa Lunes, Hunyo 22. Ang sayang istorya aramunta sa pagtutok live ni Jessica Kalinog. Jessica? Kate, makalis nga na makasungkit nin medalya sa World Championships of Performing Arts ngunya na 2024 sa Estados Unidos sa Lunes, Hulyo 22. Ang bilog na Pilipinas naman ang makakadangog sa pagkanta kan sarong Bicolana na tagadigdi sa Banwaan kan Kamaligan. I know for sure that we're meant to fall in love. Like a shooting star, I can go the distance. Ang mga piyesang iyan, ang pirasa na sa mga nagtaonin gold medal sa 27 anyos na si Blessy May Abagat sa 2024 World Championships of Performing Arts o WCOPA, sarong Talent Olympics sa bilog na kinaban. Nakapuli siya nin medalya sa gabos na 5 styles sa senior vocals na sa iyang pigbalehan. Not to mention na siya pa ang pigbisto na 2024 Division Champion on Vocal Pop sa iyang age group. Actually, shock po talaga ako kasi di ko po expect na halos
si apat na kanta ko, mag-gold ako. Tapos itong sarong kanta ko pa na di ko po ina-expect na ma-medal po ako doon, which is Broadway. Naka-silver pa po ako. Talagang sobrang na-amaze po ako. Talagang worth it po si 4 years na paghahalat ko. Makalihis na makagana sa iyang first international competition. Saro pang exciting news ang nareceive ni Blessy. Siya kaya napili na magkanta kan Philippine National Anthem sa ikatulong State of the Nation address ni Presidente Marcos sa Hulyo 22. Para po sa ko, mas magaling pa rin po itong natural po na pagkanta po ka National Anthem, which is yun po talaga dapat. And dapat po talaga ma-feel mo kasi maski sobrang likot lang po ang National Anthem, talagang dapat mapa-feel mo na maugma ka na sarok ang Pilipino. Blessing, asin dakulang orgulyo daangani na siya, sarong Bicolana, tubong San Mateo Kamaligan Camarines Sur, an madadangog kan bilog na Pilipinas sa pagsikad kan saro sa mga dakulang okasyon sa nasyon. Yaw na ngunyan Kate si Blessy sa Metro Manila asin nagtitraining duman sa Academy of Performing Arts como preparasyon man sa iyang pagkanta sa sona ni Presidente Marcos. Kate? Alright, Jos Mabalos, Jessica. Ano po ang gusto mong madangog sa State of the Nation address ni Presidente Marcos sa Lunes? Ang gusto kong madangog, itong sabi baga niyang pababagaon da ang bagas na 25. Dapat masunod ito kasi sinabi niya ito eh. Ito nagapangampanya pa lang siya. Magbaba ang presyo kang barakalon, sobrabagang langkaw. So, sweldo para langkaw-langkaw man. Presyo kang mga barakalon, especially po sa bagasta. Nakol po kitang maghihirap tapos namamahalan sa presyo kang bakat. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Pira sa mga pigsasabing akumplisimiento kan Administrasyong Marcos sa nakalihis na 2 taon sa sektor kan agrikultura, mati daw kan mga Bicolano. Food security na pigtutulod kan administrasyon, madali na daw marealisar. Aramon tayan sa espesyal na istorya ni Jessica Calino. Sa mga nakalipas na buwan, nakita natin ang pagbaba ng presyo ng bilihin sa iba't ibang mga sektor. Napatunayan natin na kayang maipababa ang presyo ng bigas, karne, isda, gulay at asukal. Iyan ang claim ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa iyang ikaduwang State of the Nation address kan 2023. Sarong taon makalihis siyang magtukaw como presidente kan Pilipinas. Alagad namati daw ini kan mga Pilipino, partikular kan mga Bicolano. Ayo, si iba nagbaba talaga. Si ibang paratinda talagang steady man giraray. Pero kadakli nagbaba. Mahiling doon presyo ka mga gulayon talagang dahil man nagbaba gubaga lalo yung siging ang mahal. Pag dahil ka medyo taga ano-ano kang paha mo talagang grabe ang pagmahal ka mga gulayon. Magin an paratsendang si Rowena, pareho ang sentimiento ki Elmer. Tapos po masabi siya nagbababa. O yun, nagbababa man, pero dahil man steady ang pagbaba, dahil man steady ang pagmahal. Pero may nagpa-fluctuate ang price. Iyan, nakaabot man daw sa mga paraoma. Pag sangli ni PBBM, medyo nagayon na si intervention. Kandi gabos-gabos, hindi limang klase diyan na intervention. Magpon kita sa cash assistance, fertilizer voucher, ini pang Philippine Crop Insurance Corporation, saka ining hybrid seeds. Apwera sa iyang pagtiyaga, ang mga interbensyon daangani na nakukuaninda sa Department of Agriculture, iyuman ang nakatabang, nganing sa nakalihis na cropping season, makagusi siya nin 260 kabanin hybrid na paroy. Alagad sigun kitatay Henaro, bako gabos na paraoma, kayang masustentuhan ang production cost kan pag-uuma. Kaya sa pag-atubang liwat ni Presidente Marcos sa publiko sa iyang ikatulong sona, sana matukar manda ka ini ang dagdag pang interbensyon kun hurot kan DA na hybrid na ang gamiton kan mga paraoma, apwera sa banhi. Tampada naman ini nin 15 bag nin inorganic fertilizer. Bilang paraoma, ito
itong dahil na ko taas si PBBM magtuga kan 20 pesos na per kilo per ang bagas. Dahil man talaga naabuton kan kuya. Lugi ang farmer dyan. Kung nigwas ang dakulang pundong makukuha na mai-subsidize ang presyo kan palay, pwede garaw. You mentioned po, sir, kanina na yung 20 pesos na bigas, per kilo na bigas. Anurulay sa 20 pesos na presyo kan bagas, 2 taon naman na pigsisingil sa presidente. Lahat ng timetable ko yesterday, if not sooner. Lahat yan ASAP. I don't know. We'll see. Kasi minamalas din tayo sa weather. Sigon sa Department of Agriculture Bicol, ang presyo kan bagas minadepende sa produksyon. Kan 2023, 109% rice sufficient ang Bicol region. Dapat maipadagos ang siring na produksyon sa bilog na nasyon. Nganing dai naman kaipuhan pang mag-import hali sa ibang nasyon. Sa sa ibang bansa, mas mababa yung production cost, like sa bigas. Kaya nadedehado yung mga local farmers pag maraming import, pag maraming kakompetensya. Ang magayon na agricultural production, iyuman andalan pasiring sa pigtutulod na food security sa Pilipinas. Ini ang long-term vision kan Agriculture Department. Inipig babase sa availability kan mga pagkakan. Kung naa-access asin abot kaya ini para sa kagabsan, pati na ang pagkakaigwanin salbado asin masustansyang pagkakan. Sa mga parametro na iyan, hain na daw ang Pilipinas ngunyan. Hindi naman siya malayo. Kumbaga po, yung sunod-sunod nating mga efforts, kumbaga we build on it and make a foundation, a stronger foundation for it, para lahat po ng efforts natin ay makarating talaga sa kaduluduluhan ng ating society, sa ating communities. Di man buot sabihon na igwa o yaon ang pagkakan, may food security na. Dapat may pambakal ka asin masustansya ang pigkakakanta. Sa datos ka National Nutrition Council, kan 2023, 10.5% kan mga aki below 5 years old stunted. Saro sa mga rason kan stunting, iyoan mayo gayong masustansyang naipapakakan o may impeksyon ang aki. So I would say na base dun sa datos na yan at kung ano rin yung nakikita natin sa baba, and the fact na 1/3 po ng Filipinos are suffering from food insecurity, maaring towards that na tayo na gusto nating ma-attain yung food security. Taon-taon pigaabangan ang mga sasabihon kan presidente sa iyang State of the Nation address. Ang pagtubod kan pira, kadaklan sa mga piglalatag digdi, harayo man sa nangyayari sa realidad. Alagad komo sarong Pilipino, dapat ba talaga kitang maglaom sa pigsasabi kan gobyerno o kita mismo? May magiginibo daw para sa piguhurotang pagbabago. Kaibanan si Jovel Obiso, Jessica Kalinog, Balitang Bicolandia. Mga kapuso, duwang low pressure area na ang nagdadanay ngunyan sa luog kan Philippine Area of Responsibility. An enot na LPA iyo anyaon sa sulnupan kan Oriental Mindoro. Asin piglalaomang nasa luwas na kan PAR sa weekend. Ang sarupang LPA yaon man sa sirangan kan Eastern Visayas. Sigun sa pag-asa da ipigahali ang tsansa kaining maging bagyo asin en kasong madagos aapudon ining bagyong Butchoy. Posible pa na magkaigwanin pagbabago kaya padagos ining pigmomonitor. Sa datos kan Metro Weather may tsansa nin uran sa Camarines Provinces, Albay, Sorsogon, Catanduanes asin Masbate. Makukusog na uran ang malalaoman sa pirang lugar kaya mag-ingat po kita sa humanin baha o landslide. May tsansa man nin uran sa iba pang parte kan nasyon. Sir, anong gusto mong marinig sa SONA ni Presidente Bongbong Marcos? Siguro sir, mas babaan yung qualification sa pag-a-apply ng trabaho. Kasi sir, maraming naghahanap ng trabaho over sa qualification. Hindi naman masyado yung pasahod nila. Ang pangunahing pangangailangan namin, tulad ng sahod, taasan naman. Tsaka yung, hindi lang sa sahod, sana yung pagmura ng bigas. Update kang sa tuyang nasyon, kung ano ang plano niya, especially ining digdi sa West Philippine Sea. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia.
Kini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Job seekers inaprobitsaran ang labi 5,700 na local as in international job sa ginibong job fair sa Magaraw, Camarines Sur. Nagkapirang aplikante hired on the spot sa aktibidad. Tutukan sa report ni Chris Novello. Fresh graduate sa kursong Education si Rica May. Sa 2025 pa siya matake nin board exams kaya para makatipon sa pag-review, kinakaipuan niyang maghanap muna ng trabaho. Madami po kasing oras na tenga, din kailangan ko din po tumulong sa family. Sa office po sana kaso medyo mahirap maghanap. Sarosa na si Rica sa mga nagaprobitsar sa pigkondusir na job fair sa Magaraw, Camarines Sur. Labi sa 5,700 na bakanteng trabaho local as in abroad ang inuprosir sa job fair na parte kan mga aktibidad para sa town fiesta kan Banwaan. Labi sa 1,000 na bakanteng job positions an sa office, warehouse as in production, mantang labi sa 300 an overseas. Alagad pinakadakol ang job opening sa Philippine Army na haros nasa 4,000. Saro sa mga nag-apply como soldado ang kakapasa-pasa na. Sa licensure examination for teacher ni si John Paul kan Santa Elena, Camarines Norte. So I try na mag-apply. So first of all sir, nang una pa man is gusto ko na itong gantong trabaho eh. Nagkapiraman ang mga na-hard on the spot sa nasabing job fair siring kan senior high school graduate na si Emmanuel. Happy po. Sada po day po college may trabaho. Gusto min na mayroon ni ang trabaho sa mga taga Magaraw, taga Camarines Sur, taga Bicol. Tangon niyang pungali, kada ako nag-apply, bako lang taga Magaraw. Kay banan si Jovel Obiso, Chris Novello, Balitang Bicolandia. Nakapagrehistro ning phreatic eruption ang bulkang Mayon pasado alas 6 kasuudmang hapon. Sa datos kan Fivox, igwa ininin langkaw na nasa 200 meters asin pigdara kan Duros pasiring sa direksyong northwest-north. Day man naghaloy ang nasambitan ng aktibidad kan bulkan. Sigun ki Dr. Paul Alanis, resident volcanologist kan Fivox Bicol, normal ang mga phreatic eruption sa irarum kan Alert Level 1. Mayo man subuot ni nahiling na mga pagbabago sa iba pang aktibidad kan bulkan kan mga nakaaging oras o aldaw. Sa ibong kainipig, papalikay man giraray ang publiko, urog nata minsan namamatean ang mga pag-uuran na pwedeng magdaranin lahar. Inuulit-ulit lagi namin doon na huwag papasok sa loob ng 6 km permanent danger zone dahil yun nga no, yung may ugali ang Mayon volcano na biglang magkakaroon ng mga phreatic eruption. And lalo na ngayon, mataas ang chance niyan dahil abnormal ang state na alert level 1. Mayo na nin buhay ang sarong 22 anyos na lalaki kan madukayang nagpapataw-pataw sa kadagatang sakop kan Barangay Puro, Legazpi City. Sigun sa PCG Legazpi City, Hulyo 18 kan may mag-report sa inda dapit sa biglang pagkawara kan biktima mantang nagkakarigo sa dagat. Tulos man na nagkondusir nin rescue operation ang mga otoridad alagad para mientras na pinundo kan banggina. Hasta kasubagong aga kan mahiling na ang lawas kayni sa nasambitan ng lugar. Nagpagirumduman ang PCG sa publiko na pirming maglikay urog na kun makusog ang ukol kan kadagatan. Mga 1:30 po sila naligo, tapos medyo lumakas yung kampo, yung alon, tapos pabalik na sila para pagtingin nila sa likod, wala na yung kasama nila. Nag-report na po sila na nawawala yung kasama nila. Saro ka ba sa mga taong paborito ang atsara? Sa Banwaan kaya kan San Vicente, Camarines Norte, imbes na ang kinatudang papaya ang ginamit sa paggibo nin atsara. Pigribayan ininin marigoso. Gibo ini kan 60 anyos na si Salve na dating nagtrabaho sa Saudi Arabia. Kayaan sa iyang recipe, inspired sa hilig kan mga Arabo sa kinilaw na marigoso. Sa paagi kan mga sangkap na bell pepper, carrots, asukar asin suka. Pirang beses ining pinurbaran ni Salve hasta sa nakua ang tamang timpla tanganing daimanamitan ang pait kan gulay. Sa tabang kan DTI, mas na-improve niya pa subuot ang paggibo kan sa iyang mga produkto. Sunod niya ining pigbida sa mga trade fair kung sain positibo man ang naging komento kan sa iyang mga customer.
Yung timpla po nung kanyang suka, parehas lang din po sa ampalaya, ay sa papaya, yung paggawa ng ampalaya. Yun nga lang po, dapat talaga mawala yung pait niya. Yun lang po ang pagkakaiba ng ampalaya. Tapos yung sa amoy naman po, doon po malalaman na ampalaya po siya. DSWD Bicol asin ang lokal na gobyerno kan banwaan nin pili sa Camarines Sur magkasuhay na nagpanaunin asistensya pinansyal sa pirang benepisyaryong pamilya asin solo parents. Ani ba pang detalye sa istoryang ini? Nasa 600 na pamilya sa Camarines Sur ang benepisyaryo nin 3,000 pesos worth nin food stamp sa launching kan walang gutom program kan DSWD Bicol. Inyan primerong batch kan mga benepisyaryo kan nasabing programa. Maging maayos ang kanilang kalusugan, no? Sa pamamagitan ng pagkain ng mga sustansyang pagkain. So this assistance is for food poor families, no? Na i-cater natin. So they are identified by listahan ng 3. Susug sa DSWD, labi 30,000 ang na-identifikar na benepisyaryo kan nasabing programa sa mga probinsya kan Camarines Sur asin Sorsogon. Isusunod naman kan ahensya ang natatada pang mga probinsya sa rehiyon para sa nasabing programa. Sa lindong man kan Solo Parents Welfare Act of 2000, entitled ang mga rehistradong solo parent sa 1,000 pesos cash monthly assistance. Ang mandatong ini na pigsusugo kan lay, pigadaptar man kan lokal na gobyerno kan pili sa paagi kan sarong ordinansa. Kasubagong aga, naresibe na kan second batch na nasa 161 beneficiaries ang nasambit na cash assistance. Para ngunyang 2024, 5 million pesos ang allocated budget para sa 412 solo parents kan banwaan. Asin may suway na pondo man para sa masunod na taon. Dagos na po ini, kasi ordinance na po ini next year, iguan na naman din panibagong cash assistance ay tataw sa mga solo parents. 1,000 per month ang receive. Ang beneficiary is entitled to receive 12,000 for 1 year. Naglalao man si Libardo, nalugod pangarugan ini, asin gibuhon man, kan iba pang mga LGU. Ini si Jessica Kalinog, Balitang Bicolandia. Nag-ani nin mga positibong reaksyon sa mga netizen and post kan sarong bakery sa Legazpi City dapit sa dayupot na pagkamuot kan sarong ama sa iyang aki. Sa CCTV footage na ini, may hiling ang sarong lalaki na nagbabakal ning cake sa nasambitan ng bakery como regalo sa naggraduar kay ining aki. Alagad ang darakan lalaki, sanggatos peso sana. Huli kay ini, dai nagduwa-duwa ang may sadiri kan establishmento na tawanin mamahalo na cake ang nasambitan ng padre de pamilya. Labi man ang kaugmahan kay ini kung sa inkomo karibay ka nasambitan ng regalo. Nag-opresir ini nin serbisyo para sa nasambitan ng establishmento. Di naman nabisto kan may sadiri ang lalaki. Alagad sa oras na magwelta giraray ini sa saindang tindahan, bukas giraray sindang tabangan ini. Pakakita niya ng cake, sobrang happy po talaga siya. Nagsulat ulit siya na kung may gusto daw po kami ipatrabaho dito or ipalinis, siya na lang daw po yung gagawa. Sinagot ko lang po, congrats po sa inyo and sa anak niyo. Kasabay kan selebrasyon kan Gipaw Festival sa Barangay Butag, Bulan, Sorsogon, manlaen-laen na aktibidad ang pig-abangan kan mga residente. Saro na digdi ang karera kan mga parasira gamit ang sa indang mga desagwan na baroto. Ipinahiling man sa aktibidad na bako sana mga lalaki ang matibay sa pagsagwan, huli tadaiman digdi nagpahuri magin ang mga kababaihan. Apara sa mga desagwan, sunod na nagkarera ang mga bangkang demotor. Igwamanin mga naresibing premyo ang mga nanggana sa kompetisyon. Mientras tanto, nagpatiribayan man sa pagbayle ang mga residente sa ginibong street dance mantang suulot ang sa indang magagayon asin makukolor na bado. Sigun sa mga otoridad, naging matrayumpo asin matuninong ang kabilugang aktibidad. Nasa 12 oras na brownout ang mamamatean kan mga consumers sa haros bilog na area coverage kan Kasureko 2 sa aga Hulyo 20 pun alas 6 nin aga hasta alas 6 nin banggi.
Sa abiso kan Kasureko 2, initanganing tawandalan ang preventive as in corrective maintenance kan National Grid Corporation of the Philippines sa Naga Tinambak KV line. Sa Naga City, apektado kan brownout ang mga barangay kan Peña Francia, Bagong Bayan Sur, Bagong Bayan Norte, Calawag, Santa Cruz, San Francisco, San Felipe, asin Pacol. Apektado man kan maghapon na brownout ang bilog na banwaan kan Kanaman, Magaraw, Bombon, Calabanga, Tinambak, asin Siruma, Camarines Sur. Mas pinahigot ngunyan ang road clearing operation, regular checkpoints, asin pagpapangalad sa mga slow-moving vehicles sa National Highway sa Talisay, Camarines Norte. Padagos man ang pagpapagirumdum kan kapulisan sa mga establishmento na daipagibuhong para dahanin mga lunadan ang mga gilid kan tinampo. May mga pigbugtak naman na signages tanganing ipaaram sa publiko na bawal ang mga slow-moving vehicles sa National Highway. Ang lakdang na ini parte kan estratehiya kan mga otoridad tanganing malikayan na ang mga aksidente sa tinampo. Nangapudan man ang PNP sa mga motorista na magsunod sa batas trapiko, urog na ang mga pigpapautob sa mga barangay. Base naman po sir sa ating naoobserbahan ay maayos naman po at sumusunod ang ating mga kababayan sa tamang speed ng takbo ng kanilang sasakyan. Madadalan ang episode na ini asin pinakahuring lokal na bareta sa official website kan GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede man kamong magbisita sa samuyang official YouTube channel, GMA Regional TV, asin i-click ang subscribe button para sa pinakamaiinit na bareta hale sa man iba-ibang rehiyon. Mabalos sa mga kapusong Bicolanong nagantabay, maging sa mga kapuso nyato abroad. Ninhulita sa GMA Regional TV, Local News Matters. Asin yan ang pinakadakula asin mainit na bareta sa Kabikolan. Happy weekend mga kapuso! Ako si Kate Dalovieres. Kami ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia, bilog na pwersa para sa mas dakulang misyon asin mas mahiwas na pagserbi sa nasyon.